Ang digmaan na pinasimulan ng pagpaslang sa isang opisyal ng Hungarian ay kumalat sa bawat sulok ng mundo at nagngangalit sa loob ng mahigit 3.5 taon. Ang bilang ng mga namatay na sundalo at sibilyan sa buong Europa ay tumaas sa milyon-milyon. Ang mga dating maunlad na bayan ay pinatag at nasira, na nagruta sa kanilang mga populasyon at nagpabago sa tanawin ng Europa magpakailanman. Ang Eastern Front ay bumagsak dahil sa revolusyon sa Russia, at ang pagbabagong anyo nito sa isang bansang komunista ay nagbigay daan sa Alemanya na tumutok sa Western Front. Ang pagdaragdag ng mga tropang Amerikano na dumating araw-araw sa mga linya ng Allied, at ang blockade sa North Sea na pumigil sa mga kinakailangang supply na makarating sa Germany, ay nagpapataas ng desperasyon ng Aleman na magangkin ng isang bagay mula sa isang digmaan na malamang na magtatapos sa pagkatalo. Natakot ang Alemanya na maliban kung siya ay gumawa ng mabilis na mga tagumpay, ang mga Amerikano ay bahayin ang mga linya ng Allied at gagawing imposible ang tagumpay ng Aleman. Noong ika-8 ng Enero, idinetalye ni Pangulong Wilson ang kanyang 14 na puntong plano sa kapayapaan. Isa sa mga natukoy na mosyon ng plano ay ang pagbuo ng isang General Association of Nations na naging United Nations, upang matiyak na hindi maulit ang isang pandaigdigang salungatan na ganoon kalaki. Ngunit ang konteksto ng plano ay nabigong magbigay ng inspirasyon sa mga pamahalaan ng mga naglalaban ng bansa sa Europa. Ang digmaan ay magal at magastos. Ito ay isang mabagsik na digmaan ng atrisyon, ergo pagpapatawad at pagsasamahan ay tila isang fairy tale na nabuo mula sa hindi sinasadyang idealismong Amerikano. Noong ika-3 ng Marso, nilagdaan ng Soviet-Russian Bolsheviks ang Treaty of Brest-Litovsk sa Germany na nagtapos sa kanilang kasunduan sa armistice. Ang kasunduan ay humiling na higit sa 1/4 ng opisyal na teritoryo ng Russia ay ibigay sa Central Powers. Ang bahagi ng teritoryo ay ilalaan sa Ukrainian People's Republic sa isang pangako ng proteksyon ng kanilang soberanya. Kinailangan ding ibigay ng mga Soviet ang marami sa kanilang mga industriya at mga network ng tren sa Germany. Opisyal na tinapos ng kasunduan ang digmaan sa Eastern Front na nagbigay daan sa Germany na tanggalin ang mahigit 250,000 tropa at i-deploy sila sa kahabaan ng Western Front upang palakasin ang kanilang paninindigan laban sa mga allies. Ang redeployment na ito ay nagbigay daan sa Germany na magplano kung ano ang inaasahan nitong magiging pangwakas na pagtulak ng The Great War, isang pagsulong upang makuha ang mga pangunahing lugar ng France at puksain ang mga nakaunat na puwersa ng Allied, bago ang mga Amerikano ay maaring magbigay ng kalamangan. Noong ika-21 ng Marso, sinimula ng mga Aleman ang unang yugto ng kanilang malawakang opensiba sa Tagsibol na pinamunuan ni General Ludendorff. Sa pagdating ng mga bagong tropa mula sa Eastern Front na sinanay sa mga bagong taktika ng Stormtrooper, na nagbigay sa mga German ng kalamangan sa bilis, paglusot at pagkalipol, ang mga Aleman ay nagkaroon ng malakas na presensya sa larangan ng digmaan. Madali nilang nahigitan ang mga puwersa ng Allied. Nagsimula ang Operation Michael sa isang 5 oras na mahabang artillery bombardment, pagkatapos ay isang malaking German push mula sa Hindenburg Line papunta sa Allied territory. Ang layunin ay upang basagin ang mga linya ng British at makuha ang mahahalagang daungan ng Channel na itinaboy ang mga Allies sa daan. Ang unang yugto ay nanalo sa mga Germans ng malalaking tagumpay sa kahabaan ng harapan, habang itinutulak nila ang naliligalig na mga tropang British patungo sa dagat. Nakuha ng mga Aleman ang teritoryong nawala sa labanan ng Somme. Pagkatapos ay itinuan ni Ludendorff ang mga pagsisikap ng Aleman sa paghiwalayin ng mga tropang Pranses at British at itaboy ang dalawa sa dagat. Nang ang mga unang tagumpay ng opensiba ay nilinaw sa mga kaalyado na malamang na magtatapos ito sa tagumpay ng Aleman, ang mga British at Pranses ay sumang-ayon na magtalaga ng isang kataas-taasang komandante upang mamuno sa Western Front at pagisahin ang diskarteng Allied. Napili si Ferdinand Foch na palitan ang iba't ibang mga commander sa kahabaan ng harapan upang pamunuan ang depensa ng Allied at mga kontra-atake. Ang ikalawang yugto ng opensiba ni Ludendorff ay nagsimula noong ika-9 ng Abril. Ang Operation Georgette ay idinisenyo upang mabawi ang lungsod ng Ypres mula sa British at patuloy na itulak ang mga puwersang British pabalik sa baybayin. Pinutol sila mula sa Pranses at pinipigilan ang magkabilang panig. Nagawa ng mga Aleman na itulak ang mga British palabas ng Ypres, nabawi ang Passchendaele Ridge,
at naitaboy ang mga British sa loob ng 3 milya sa Hilagang Silangan. Maganda ang mga natamo, ngunit hindi mapanatili ang momentum ng German at ang kanilang pagsulong ay napigilan ng mga Allied reinforcements na kalaunan ay humawak sa kanilang posisyon at seryosong humadlang sa pagsulong ng Aleman na pinatay sila sa proseso. Nakita ni April ang isang makabuluhang pagbabago sa air superiority. Ang Britain ay gumagawa ng ilan sa mga pinakamahusay na sasakyang panghimpapawid, at ang mga piloto nito, kilala bilang Aces, ay nagpapababa ng sasakyang panghimpapawid ng Aleman nang mas mabilis kaysa sa maaring sirain ng mga Aleman ang mga eroplanong British. Bukod pa rito, naglalayag na ngayon ang mga merchant convoy kasama ang mga naval escort na nakaapekto sa mga pagtatangka ng U-boat na harangan ang mga supply mula sa pag-abot sa Britain. Bilang resulta, ang mga allies ay nakagawa ng sasakyang panghimpapawid ng mas mabilis kaysa sa pinagkaitan ng hukbong panghimpapawid ng Aleman. Noong 1 ng Abril, pinagsama ang Royal Flying Corps at Royal Naval Air Service upang bumuo ng Royal Air Force. Sa pagtatapos ng buwan, ang pilotong Aleman na si Manfred von Richthofen, ang kinatakutang Red Baron, ay binaril at napatay ng isang British Scout aircraft. Si von Richthofen ang pinaka-prolific na ace ng digmaan na may 80 pagpatay sa kanyang pangalan. Noong ika-27 ng Mayo, sinimulan ng mga Aleman ang ikatlong yugto ng kanilang opensiba. Ang layunin ng opensiba ng Blücher York ay tugunan ang mga tropang Pranses sa timog ng naunang pag-atake, upang patuloy na ihiwalay sila mula sa mga alay sa Hilaga at makuha ang tagaytay ng Chemin des Dames bago dumating ang mga Amerikano at pagsamantalahan ang estratehikong kalamangan ng Tagaytay. Ang mga Aleman ay lubos na matagumpay. Itinaboy nila ang mga puwersang Allied ng 30 milya sa likod ng harapan, dinala ang maraming bilanggo at nakuha ang mahahalagang istruktura ng depensa. Ngunit nang malapit na ang pagtanggi sa Paris, ang mga Aleman ay nahadlangan ng kakulangan ng mga mapagkukunan at ang kanilang mga tropa ay natulak sa pagkapagod. Pinahinto sila sa River Marne ng mga puwersang Amerikano at Allied. Sa pagtatapos ng Mayo, nakuha ng isang sariwa at medyo walang karanasan na dibisyong Amerikano ang nayon ng Cantigny mula sa mga Aleman na nagdulot ng kumpiyansa ng Allied sa mga puwersang Amerikano. Sa puntong iyon ng digmaan, mahigit 700,000 tropang Amerikano ang dumating sa France na may araw-araw na pagdating ng mahigit 10,000 tropang US upang suportahan ang mga Allies. Noong ika-6 ng Hunyo, ang ikalawang dibisyon ng mga tropang Amerikano ay nakipag-ugnayan sa mga puwersang Aleman sa labanan ng Belleau Wood. Ang labanan ay tumagal ng 3 linggo at nagresulta sa tagumpay ng American Allied, ngunit sa pagkawala ng mahigit 5,000 tropong Amerikano. Ito ang kanilang unang malaking pagkatalo sa digmaan. Noong ika-9 ng Hunyo, sinubukan ng mga Aleman ang isa pang pagsulong patungo sa Paris sa ika-4 na yugto ng kanilang Spring Offensive. Gayunpaman, ang pag-atake ay minadali sa pamamagitan ng pagpaplano at sinalubong ng isang mabigat na kontra-atake mula sa mga tropang Amerikano at Allied. Ang Spring Offensive ay nagbigay ng ilang maagang tagumpay para sa mga Germans, ngunit sa tag-araw ay nagsisimula itong humina dahil higit sa 1,000,000 tropang Amerikano ang dumating sa France upang suportahan ang mga Allies. Noong kalagitnaan ng Hunyo, sinimulan ng hukbong Austro-Hungarian ang pag-atake sa mga puwersang Italyano sa Piave River sa Italia. Ang pag-atake ay hiniling ng mga Aleman upang tumulong sa kanilang opensiba sa Western Front. Umaasa sila na alisin ng mga Allies ang mga dibisyon mula sa Western Front at ipakalat ang mga ito sa hangganan ng Italia upang suportahan ang mga puwersang Italyano. Gayunpaman, nalaman ng mga Italyano na may paparating na pag-atake kaya pinakilos nila ang kanilang artilerya upang harapin ang frontline ng Austrian. Nakagawa ng kaunting pinsala ang paghahabla at naantala ang pag-atake ng ilang sandali, ngunit hindi nito napigilan ang pagsulong ng Austrian. Ang pag-atake ay nagbigay sa mga Austrian ng isang maikling 12 milya na kalamangan. Ngunit dahil sa kakulangan ng tamang mga probisyon at isang nag-atubiling hukbo, ang mga Austrian ay pinilit pabalik ng mga Italyano sa isang kontra-atake. Sa pagtatapos ng labanan sa Ilog Piave, ang mga Austriano ay nagdusa ng mahigit 150 kaswalti at, sa harap ng pagkatalo, marami ang tumakas sa hangganan. Ang mga Italyano, na humabol sa kung ano ang natitira sa mga puwersa ng Austrian, ay muling nakuha ang lahat ng lupain na nawala sa kanila.
Noong ika-15 ng Hulyo, sinimula ng mga Aleman ang kanilang huling opensiba sa unang digmaang pandaigdig. Ang Marnrames Offensive ay binubuo ng dalawang estratehikong pag-atake ng mga Germans laban sa Allied forces. Ngunit ang mga Allies ay handa para sa pag-atake at dinurog ang bawat German advance, na naging dahilan upang mabigo ang opensiba ni Ludendorff. Ang Allies ay nagsagawa ng isang napakalaking kontra-opensiba sa isang huling pagtatangka upang manalo sa digmaan. Habang ang tag-araw ay naging taglagas, ang mga puwersa ng Allied ay nagtulak sa Hindenburg Line at nagsimulang gumawa ng mabibigat na tagumpay laban sa humihinang puwersa ng Aleman. Ang pahinga sa Hindenburg Line ay minarkahan ang simula ng isang mahabang pag-urong ng Aleman sa tinatawag na 100-day offensive. Sa pagitan ng Setyembre at Oktubre, ang pagbagsak ng Central Powers ay bumagsak sa Europa at gitnang silangan. Noong ika-29 ng Setyembre, sumang-ayon ang Allies sa isang Bulgarian armistice matapos siyang talunin ng mga puwersang Allied sa mga rehiyon ng Baltic. Siya ang unang bansa ng Central Powers na huminto sa pakikilahok sa digmaan. Sa larangan ng Italia, sa labanan ng Vittorio Veneto, ang hukbong Austrian ay ganap na natalo ng mga puwersang Italyano. Mahigit sa 300,000 pagod na hukbong Austrian ang dinalang bihag. Noong ika-30 ng Oktubre, nilagdaan ng Ottoman Empire ang isang kasunduan sa armistice sa mga Allies, kasunod ng pagbihag ng mga puwersa ng Allied sa Damascus at Aleppo. Nang dumating ang taglamig sa Western Front, ang hukbong Aleman ay naitaboy pabalik sa hangganan ng Belgian at Aleman. Ang kanyang mga sundalo ay pagod at nagdurusa sa gutom at sakit. Sa sumunod na mga linggo, libu-libong tropang Aleman ang sumuko sa mga Allies. Sa mga huling linggo ng Great War, nakipag-ugnayan ang Germany sa Washington DC at humiling ng isang armistice. Sumang-ayon ang Washington, sa ilalim ng proviso na inalis ng Alemanya ang kanyang mga puwersa mula sa mga sinasakop na bansa at kinuha ang buong responsibilidad para sa digmaan. Sa ika-11 oras ng ika-11 araw ng ika-11 buwan, tumahimik ang mga baril sa Western Front. Idineklara ang armistice, natapos na rin sa wakas ang brutal na digmaan.